Guys, medyo maulan dito ngayon, makulimlim, and I think 5 days na magiging makulimlim. So usually, today may plan sana kami that we're going to the waterfalls sa Tennessee, which is actually a 6-hour drive, which we don't mind. But medyo maulan kasi ngayon. So, and I don't know, sabi ko sa asawa ko, baka hindi naman namin makita yung falls. Kasi baka isara nila yung gorge yung papunta sa baba dahil siyempre maulan, tawag dito, isasara nila yung entrance papunta sa waterfalls. Although makikita mo siya sa malayo kasi walkable naman siya sa parking lot. And I really like to see that waterfalls. Nasa bucket list ko siya noon pa, pagkakataon. So, maybe next time. And then, yun. So, magkape kami muna tayo. Sasagot pala tayo ng question natin sa ating vlog. Tito's question, parang ano lang niya. Tawag dito. Comment lang niya. Sabi niya, kasi yung sa ano ko, sa vlog ko, sahod ng nurse sa US, kaya ba? Bakit kami umalis ng California? So, sabi ni Mark 89087, maganda talaga sa California kung may natapos ka, pero kapag hindi, medyo mahirap. 5 years ako sa LA as a janitor sa hotel, tapos sometimes nag-Uber ako 2 to 3 times hours a week, halos paycheck to paycheck ang buhay dyan. Kaya noong 2021, nag-move ako sa Las Vegas, nagrent ako ng room, $550 a month. Nagtrabaho ako as a janitor pa din sa casino at Uber as a part-time job. Nag-ipon ako for 3 years, then finally nagkabahay din. Mainit dito sa summer, pero okay lang kaysa magrenta ako sa California. Is overdue na kasi matagal na to actually na nag-comment and hindi ko na nasasagot. Kasi ang dami nagko-comment. Thank you nga pala sa mga nanonood. Sa totoo lang, nung nasa Virginia kami, anyway, even I was in the Philippines, ang tingin ko sa California is a dream of land. Like, matutupad mo lahat ng pangarap mo, ganyan. And then, mayaman na, basta nasa California, ganyan, or nasa US. So, nung pumunta kami ng Virginia, kasi nandoon yung asawa ko for, sa mga hindi nakakalam, came here with a K1 visa 11 years ago. So, ang unang namin is Virginia. Virginia are for lovers. So, sa Virginia kami unang nagpunta. Hindi pa ako nurse noon and hindi ako nag-work for how many years. So, hindi ako nag-work for like 4 years. Si Phil lang ang nag-work. So, sa Virginia, actually is, kita ni Phil noon, since matagal na yon sasabihin ko na kung magkano. I think he was making only $90,000 a year. So, sa $90,000 a year na yun, ang bill lang namin is rent. I think our rent is only $1,800. And then, meron siyang isang jeep na sasakyan na I think he's only paying $300. And then, yun lang ang bills namin, main bills namin. So, yung rent, and then yung jeep na sasakyan namin. Dahil I don't drive. And then yung bayad namin sa phone. So mainly, yun ang namin. May natitira naman siyang kahit konti for food. Actually, Costco kami nun eh. Lagi kami sa Costco bumibili. Nagtitipid talaga kami. So may natitira naman siya for small things, na kung gusto namin kumain sa labas or may bibilin kami, ganyan. So, meron naman natitira. And then, nung pupunta na kami ng California, ang akala namin is, pag California is malaki ang sweldo, but nahirapan siya actually maghanap ng work. Umabot din siya ng mga 3 months, na
Tapos hindi pa sagot ng company yung relocation namin. So kami ang nag-cargo nun. Ang relocation fee namin noon at that time, nag-rent kami ng company na babalutin lahat ng gamit namin and then dadalhin sa California if ship nila. And then yung gamit namin, hindi pa siya masyadong marami. Ang main lang is couch, TV, and then yung ang tawag dito, kama. Yun lang. Tapos iniwan na namin yung ibang gamit. So, ang namin dun, ang rent namin, ang binayaran namin is $3,000. Ang namin nun, pag-move namin noon. So, paglipat namin ng California, bago kami lumipat ng California, natanggap siya sa Sutter Health as a, hold on, hindi ko nasasabihin kasi hindi ko alam. Pero sa IT siya. So, sa Sutter Health siya sa Sunnyvale. Yun yung pinaka-base office nila. Yung boss niya is napakabait. I think yun ang pinakamabait na manager na nakilala ko or nakilala din niya. So, ang unang offer sa kanya is only, I think, $110,000 a year. Nung year na yun, And then, tapos, sabi nung manager, I don't think you're gonna make enough if you move here. Sabi niya ganun. Red flag. So, parang napaisip kami, bakit kaya, ano kaya ang ibig niyang sabihin na he's not gonna make enough if he's making 110, na-increase na $20,000 sa salary niya sa Virginia. So, tumaas siya, pinataasan ng manager niya na naging $120,000 at that time. Nung pagdating namin dun lang namin naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng manager niya. Okay guys, first, rent. Yung rent namin, so from 1,800 naging 2,800 siya. So tumaas siya ng $1,000. Tapos yung TV namin, nagulat kami kasi yung cable na binabayaran namin dati is hindi siya umaabot ng $50. Parang less nga lang siya, 30 or something. Pero pagdating namin ng California, we had to pay $120 or something like that. So, tinanong namin yung nagkabit ng cable. Sabi niya, why naman, bakit ang mahal? Sabi niya, because this is California. Everything is expensive. And then, plus the gas is expensive. And then, dun din kami medyo na sa tax. Dahil malaki yung kita niya na yun, it's for middle class at that time. Yung tax bracket namin is mataas. Mataas din yung kinaltas sa kanya. So, tapos yung gas dahil mataas, yung jeep na gamit namin is malakas kumain or malakas sa gas. Everyday siya nagpapagas. And then, dahil traffic, Sunnyvale to San Mateo County, araw-araw yun. Oh my God, everyday siya nagpapagas or every other day. So, medyo na kami doon. Parang napaisip kami, ang mahal niya, grabe. Tapos yung mga pagkain, lahat ng bilihin, ang taas niya pagdating ng California. So, tama yung sabi ni Kuya na na experience niya, Thank you sa iyong ng experience niya. Alam nyo guys, sa California, pwede talaga siya if you're single or no family. Kasi you can rent just a room for like $1,000, $2,000 or $1,500, a room. And then, hindi mo na kailangan ng may papakainin ka sa, like, may bubuhayin kang mga bata, paaralin mo, bibili mo ng ganito, ganyan. So, pang single talaga siya. Or, yung mga anak mo is malalaki na hindi mo na sila alalahanin na bubuhayin mo sila, ang isipin mo na lang is yung sarili mo. So, very smart yung ginawa ni Kuya na nag-move siya sa Las Vegas. Although, sabi nga ni Phil, dahil natira din siya sa Las Vegas, napakainit nga naman doon. Siya yung tawag dito? Actually, siya yung dry siya. Sabi niya, nagda-dry yung skin niya doon. So, yun. Pero, ang daw sa Las Vegas is kapag nasa ilalim ka naman daw ng puno or something, hindi naman daw mainit.
Yun ang sabi niya. Pero, yun nga, sa Las Vegas is maliit lang yung kita, maliit yung cost ng living, cost of living. Tapos, I believe, wala silang state income tax. Yun din ang isa sa ano nila. But kinukuha nila sa iba, I think registration or kapag nahuli ka sa mga violations mo sa pagda-drive, like speeding, yung mga ganon. So, sa Las Vegas, nag-rent siya $550 a month daw ng room. In California, you cannot find the $550, maybe $1,800. At that time ngayon hindi ko na alam kung magkano. So, nakaipon siya for 3 years at nagkabahay din siya. So, yeah. So, ang ano talaga, if you cannot grow on that state or nilipatan mo, you can always move. Sabi nga nila, you're not a tree to stay in one place, diba? So, yun. Kasi, although nahirapan din kami noon dahil hindi din ako nagwo-work at that time. So, medyo gipit na kami. Pag lumalabas kami noon, pag kumakain kami sa labas, it's only like once a month or twice a month. Malaking tipid talagang ginawa namin. Tapos nung up na yung list namin sa apartment, gustong taasan nung company ng apartment yung list namin, yung rent namin. Gusto nilang gawing 3.5. For 2 beds lang yun. 2 beds, 2 bath. Tapos 900 square feet. So, yun ang ano namin. Ngayon, hindi ko na alam kung magkano yung parent nila. Alam nyo, gusto ko nga rin minsan mag-deliver ng DoorDash. Minsan, next time try ko. Parang parang gusto ko lang ma-experience. So, thank you po sa iyong pag-share ng inyong experience, Kuya Mark. And ito naman is about nursing. Sabi naman ni Michael R. and ICU, after 28 years in nursing, from trauma ICU, neuro ICU, so marami siyang experience, coronary care unit, dialysis, ganyan-ganyan, cath lab, stroke unit, working from Asia, America, Europe, manhid ako sa pasyente, informatic nursing is new trend, bahay lang kahit nakapajama, duty na. That's right. Actually, maraming umalis sa work namin ngayon and they went to working sa work from home. Work from home sila ngayon and ang nila is yung sa insurance. Yun ang nila ngayon, work nila. Hindi ko nga siya natanong, umalis na siya. Narinig ko na lang siya nung sabi niya, it's my last day. Hindi ko na siya nahabol kasi kumukuha ako ng report sa loob ng patient. And narinig ko lang siya sa labas na nagpapaalam na siya dun sa isa naming sa morning shift kasi sila. So, nagpapaalam na siya dun sa mga coworkers niya. So, yun. So, ngayon, ang ngayon is talaga work from home. Less stress. Pero, ang amin lang kasi, pag nag-usap-usap kami ng mga coworkers ko, ang gusto lang namin is 3 days lang ang pasok namin sa isang linggo. Although mahirap din siya kasi 36 hours a week. But, we can have off, like long day off. So, kung gusto mong mag 8 days off maximum, makakapag 8 days off ka nang hindi mo ginagamit yung PTO mo. Or 3 days, 4 days, 5 days, 6 days, 7 days. Yun lang ang gusto namin. And then, if we file vacation or PTO for 3 days, ang katumbas ng 3 days na yon is actually parang 10 days or 12 days ang off. Ganon. So, yun. Pero, ang bawas lang sa oras mo is 36 hours. Pero, 12 days off ka. So, yun. So, yun lang ang I think positive na nakikita ko pag sa bedside. Yun nga lang, very, 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 very stress. Meron ding isang question actually dito. Ang question naman ni Jen Desu, 3 weeks ago na to, I'm so sorry. Sabi niya, hello po, tumatanggap ba ng nurses dyan sa US basta passer ng NCLEX kahit walang nursing job experience? So, from what I experienced, okay, sabi ko nga wala akong job before, and then my only experience in the Philippines is a volunteer sa maliit na hospital and private duty nurse and then company nurse. Yun lang. Hospital wise,
None. I did not even pay the big hospital so I can volunteer. We don't have that kind of money, to pay them so I can get an experience. When I came here in the US, my first job after 4 years is yung tawag sa Pilipinas na caregiver, but dito ibang tawag nila. It's resident care assistant or tech or CNA, yun ang tawag nila. Pagdating ko dito, that's my first job kasi I wasn't a nurse. Hindi ako nurse, hindi ako NCLEX passer. I did not even try NCLEX when I was in the Philippines. So pagdating dito, hindi ako nurse, nag-work ako sa memory care. Memory care means yung mga patient or mga residente is may dementia and you will take care of them for their activity of daily living and help them, feed them or entertain them with para active yung mind nila. So, nung nag-apply ako noon, I still remember that day. My mom was with me. My 1-year-old daughter was with me at that time. We went to that facility. I just gave my resume. Ano ba yung nilagay ko sa resume? I just put my address. I just put my experience in the Philippines. Actually, hindi na nila tinanong yung experience ko sa Pilipinas. Ang tinanong lang nila kung anong natapos ko. So sabi ko, ay, nandoon naman. Hindi na nila tinanong yung diploma ko. Hindi nila yun inask. Ang inano is background check. So, as a resident caregiver, hindi yung mga importante na yun, hindi na nila hindi nila counted yun. And then, when I went to nursing ang first job ko, actually, skilled nursing facility as a nurse, as a registered nurse, na tinulungan ako ng coworker ko na sa memory care. Kasi yung coworker ko na yun, nag-work din siya sa skilled nursing facility as a tech. Well, dito kasi sa amin ngayon, ang tawag sa mga certified nursing assistant is PCT. Pero nung nandoon ako sa California, ang tawag namin sa skilled nursing facility, CNAs, ang tawag namin. So, pero same lang sila. So, tinulungan niya ako. When I passed my resume there, sinubmit nila yung resume, tinanong niya, what's my experience? Actually, nung director, anong experience ko sa Pilipinas? So, sinabi ko lang, hindi naman niya tinanong yung, di ba sa Pilipinas, a-ask pa nila yung, may i-ask pa sila na mga dapat nandoon yung referral mo is yung work. Nag-work ako sinabi ko sa kanya, nag-work ako sa Pilipinas ng ganito. Hingi na yung referral, di ba? Hindi niya na yung tinanong. Tinignan lang niya and then inask niya yung diploma. And then, basta certified nursing, NCLEX passer ka sa US, yun lang. And then, nagsimula na ako. After siguro mga 2 weeks, 3 weeks yun, tinawagan na ulit ako para ayusin ko na yung mga yung mga papers ko. So, importante ba yung experience sa Pilipinas? I believed, kung nandito ka na sa US, hindi na siya counted. Hindi na siya counted sa skilled nursing facilities. Hindi na nila yun. Hindi na nila kinakount. Or siguro matatanong, pero parang hindi big deal sa kanila. Iba naman to ngayon kasi meron na akong experience as sa skilled nursing facility. Nung nag-apply na ako dito sa hospital, dito, kung nasaan ako ngayon, hindi na nila tinanong sa akin yung experience ko sa Pilipinas. Ang tinanong na lang nila sa akin, experience ko sa skilled nursing facility as a registered nurse. Pero experience sa hospital or experience sa Pilipinas, hindi na yun counted. And then, alam nila na I graduated 2009. Hindi na nila yun, ang tagal mo namang gumraduate bago ka nag-work as a nurse, ganyan. Hindi na nila tinanong yun. So, siguro, iba, kung galing ka ng Pilipinas and mag-a-apply ka ng agency, baka talagang parang need nila ng experience, pag ganon. So, yun lang guys. Sa Pilipinas ka, need ng experience as a nurse, pero pag dito ka na,
hindi na masyadong big deal. Kasi lalo na kung ang experience mo sa Pilipinas, parang as long as an NCLEX passer ka. And then dito guys, meron kasi silang tinatawag na residency. So, katulad sa work namin, meron silang I think every year, hire sila ng mga new grad program ang tawag nila. New grad program. So, ang tawag na residency. So, I think for a year, mag-residency sila sa floor namin. And then, after that, they would determine if bagay ba, or kung ma-hire ba sila for permanent dun sa floor namin. So, yun. Okay, yun lang guys for today. Like what we experienced in living in California and why we left California then and why others are leaving California is because we all have the same reasons. Well, anyway, California is a beautiful state. Nothing against it. It's just very expensive. For us, it did not work, but maybe for others, it will. So, kanya-kanyang talaga yan. Kanya-kanyang experience. And right now, long term namin is retiring in the Philippines. From California to to Philippines. Anyway, thank you for watching guys and see you in the next vlog.